Sa chapter ano na tayo, no? Six. Chapter Malaki. 2. Oh, Chapter 2 hindi. Chapter verse... na sana. Ito. Kikita niyo na? Oo. Okay. Meron. 10 to 12. Sa lesson 6 natin, John 2:12 to 22. Basahin muna natin yung ating passage ngayon. Sabi dito, after this, he went down to Capernaum, he and his mother and his brothers and his disciples, and there they stayed a few days. And the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated, and he made a scourge of cords and drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who were selling the doves he said, take these things away. Stop making my father's house a house of merchandise. His disciples remembered that it was written, zeal for thy house will consume me. The Jews therefore answered and said to him, what sign do you show to us, seeing that you do these things? Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. The Jews therefore said, it took 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple of his body. When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he said this, and they believed the scripture and the word which Jesus had spoken. Yun. So yung kwento dito, mula sila dun sa kasalan sa Cana. Pagkatapos ng kasal, nagpunta sila sa Capernaum. Naglipat bayan sila. Kasama niya yung kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga disipulo. Nagpunta sila doon dahil dumating yung araw din ng Passover. At kung matatandaan natin, yung Passover na sineselebrate nila taon-taon ay mula doon sa Exodus 12. Natatandaan nyo yung kwento nung yung the 10th plague, yung dumaan yung angel of death, tapos lahat ng Israelite houses, hindi namatay yung kanilang firstborn kasi nga naglagay sila ng dugo ng hayop dun sa mga hamba ng pintuan ng at bintana nila, 'di ba? Sa kaya nung nakita ng angel of death 'yon, hindi sila namatayan. Kasi ang nangyari nun sa Egypt, lahat ng firstborn mamamatay 'yon. Kaya pagka firstborn yung tatay at buhay pa sa panahon na 'yon, mamamatay. At pagka firstborn naman yung lolo na tatay nung tatay, mamamatay. Tapos may firstborn naman na anak yung tatay, mamamatay din. So from lolo to tatay to anak, mamamatay sila as long as sila ay firstborn. So yun yung nangyari, ito yung sineselebrate ng mga Hudyo na pangyayari noon, na ang lahat ng families na nag-spread sa iba't ibang bayan, pumupunta sila sa templo para sila mag-alay ng mga tawag dito, offerings nila. And then, ito rin yung sama-sama nilang ise-celebrate yung Passover meal sa kanilang mga bahay. At ito ayon sa kanilang tradisyon ay compulsory. Hindi pwedeng umabsent. Kaya si Kristo, lahat sila nagpunta. Kasi nga compulsory ito. Siguro may nag-check din ng attendance doon sa palagay nyo. So, yun yung kwento. At ito naman si Kristo, nagpunta sa templo mismo. Kaya yung setting itong ating pag-usapan ngayon ay sa temple. At yung scene, Jesus confronting the people. Kasi ang nangyari, dahil nga sa araw yun ng pag-aalay din, according dun sa tradisyon, 1 week daw nilang
celebrate yun, kasama na rin yung Feast of the Unleavened Bread pagka nagkasunod yung date noon. Kasi ang dami nilang ang dami nilang pista parang sa atin. May pistang bayan, pista ng mga patay, yung mga ganon. So, marami rin holiday yung mga Hudyo. Kaya, pero ito yung isa sa pinaka-importante nila. Kaya, lahat sila dapat nandoon. And then, nung nagpunta si Kristo sa templo, nakita niya na ang daming mga hayop doon. Ang ginawa kasi ng mga church leaders or yung mga Trader. Pharisees, Sadducees, at saka yung mga priests nila, ang ginawa nila, pinayagan nila na yung mga tao ay magtinda doon kasi nga para hindi na nga naman, para naman convenient sa mga galing sa malayo. So, bibili lang sila doon sa harapan ng templo, tapos yun yung iaalay nila na susunugin. So, ganun nung nangyari. Kaya naman nagkaroon ng business yung templo. Bukod pa doon, may tax yung temple na sinisingil nila. So, di kumikita rin yung mga opisyales ng templo. And then, ito namang mga, kaya naman may mga money changers din doon. Kasi nga, pagka foreign currency, ayaw naman tanggapin doon sa nagtitinda sa templo. Kaya, nagpapapalit muna sila bago sila makabili. Yung parang pag-uwi natin sa Pilipinas at wala tayong peso, magpapapalit muna tayo para tayo makabili ng produkto ng Pilipinas. Yung ganun din, ganun yung setup dun sa templo. Kaya siguro imagine ninyo yung part ng templo na yun kasi merong para sa mga hentil na area, 'di ba, ginawa sa outside nung temple. Merong lugar doon para sa mga Gentile or sa mga proselyte Jews, yung mga hintil na umanib sa pananampalatayang Hudyo. So, doon sila nagtitinda. Ini-imagine ko, siguro ang ingay-ingay. Di ba yung mga baka, yung mga kambing, yung mga tupa, ang ingay-ingay siguro nun at saka ang gulo-gulo. Pero pinayagan nga nung mga Pariseo yun dahil nga kumikita rin sila. So, kumikita yung mga tao, kumikita ang simbahan. Ang nangyayari tuloy, nagiging seat of corruption. Kasi syempre, imposible pagka may pera, tsak na meron naman talagang mandaraya. So, ganun yung scenario doon sa sa pinuntahan ni Kristo doon sa templo. Ngayon, nagpunta doon si Jesus at kumuha siya ng siguro yung kinuha niyang mga panali, 'di ba, nakatali yung mga baka, yung mga kambing. Pagka may bumili, iiwan yung tali. Iniisip ko, baka yun yung kinuha ni Jesus at ginawa niyang panghampas. E di hinampas niya yung mga hayop, nakawala sila. Takbuhan. And then, pinawalan niya rin yung mga kalapate. Kaya sabi niya, take these things away. Sabi niya, ilayo niyo to. Kasi nga, sabi niya, stop making my father's house a house of merchandise. Naging market tuloy yung templo instead of place yun ng worship, nagkaroon ng instant market naman doon. So, ganun yung pangyayari. Naalala nyo yun sa mga simbahang katoliko, yung sa labas, kasi doon sa amin may sinasabing divine mercy. Ano yun pagka-araw ng palaspas, doon sa labas, ang daming nagtitinda ng dahon ng nyog. Down. Oo, tapos yung mga nagtitinda ng kandila. Tapos yung iba nagtitinda ng kakanin, yung ganon. At saka pagka-araw naman ng mga, ano ba yun, yung Holy Week, marami rin nagtitinda dun sa labas ng mga maiinom. Kaya nagkakaroon tuloy ng traffic yung dun sa kalasada. So, ini-imagine ko, ganon din siguro yung templo nung panahon ni Kristo. Kaya instead of yung iba,
magsimba, nagpunta lang doon para magtinda. So nawala yung purpose nung temple na yon. Yun yung sin. At dito natin makikita na i-display ni Jesus yung kanyang authority. Napag-aralan natin ng mga nakaraan na siya nga ay galing sa Diyos. So sabi niya dun sa quote, "Take these things away. Do not make my Father's house a house of trade or a house of merchandise." So makikita natin through his actions na ayun nga, pinawalan niya yung mga hayop, tinaob niya yung mga mesa nung nagpapalit ng pera. So, ibig sabihin nun, siya lang ang makakagawa nun kasi nga, hinayaan naman nung mga pari na ganun. May lagay eh. Sino nga ba ang may ayaw sa lagay? O ganun. So, may corruption talaga nangyayari doon. And then, another way na Jesus showed his authority is by showing deep reverence to the temple, his Father's house. Kaya nung nakita nila Andrew, nila Peter, nila John, sino pa, si Nathaniel at saka si Philip, yung ginawa ni Kristo, naalala nila yung sinabi sa Psalm 69:9. Ito yung sinasabi sa Old Testament na messianic verses. Although si David ang nagsulat nito, pero it attributes to Christ. So sabi doon sa Psalm 69:9, "Zeal for your house will consume me." Kaya nga nung nakita niya yon na sin, siyempre nagalit siya. Sino nga naman ang gustong gawing tindahan yung bahay mo? Lalo kung holy yung may-ari. Kahit naman kayo, may magpuntang magtindan sa harap ninyo Kahit nga magparking di ba? No parking. Private property. Yung parang ganon. So, ayaw ni Kristo yung nangyari, kaya ginawa niya yung ginawa niya. So, dahil doon, nakita nila, sino ba yun? Nakita nila Andrew na may may ano ba sa authority? Sa Tagalog? May sinasabi. Ha? Kapangyarihan. May kapangyarihan itong si Jesus. And then, dito ulit, makikita na Jesus asserted his deity. So, nakita ninyo na nung gano'n ang ginawa ni Kristo, malamang may nagsumbong doon sa mga Sanhedrin. May nagsumbong sa mga pulong ng mga Pariseo at Saduceo. Kaya naman sila nagpunta at sinita nga nila to si Kristo. And then, sabi nila, sino ka ba para gawin yung ganyang ginawa mo? Magpakita ka ng sign para kami maniwala na ikaw nga ay may authority sa amin. Kasi sa tradisyong Hudyo ng panahon na yon, yung pinakamataas sa kanila ay ito nga, pulong ng mga Pariseo at Saduceo, yung sinasabing Sanhedrin. So, sila yung pinakamataas, parang Supreme Court sa atin. Tapos, itong Jesus na to na galing sa Nazaret, galing sa kung saan, hindi naman mayaman yung pinagmulan, ito yung ginawa niya. So, parang sampal para sa Sanhedrin yung nakita nila. So, ang sabi nila, "What sign do you show to us, seeing that you do these things?" Sabing ganon. Tapos sumagot si Jesus, "Destroy this temple in 3 days and I will raise it up." Sabi niya ganon. Ang intindi naman ng mga Hudyo, yung templo mismo. Sabi nila 40 years ngang ginagawa yan at hindi pa yan tapos Itatayo mo lang ng 3 araw. Sabi nila. Yung temple na inabutan ni Kristo, ito yung second temple na. Kasi yung first temple na ginawa ni Solomon, nasira yun nung sinakop sila ng Babylonia.
Tapos, 'di ba na-exile sila, tapos bumalik sila Nehemiah, sila Zerubbabel. Basahin niyo 'yun, nasa Book of Ezra. Sila Haggai, sila Sekariah, sila yung nagtulong-tulong na itayo ulit. Yung panahon ni Malakay, ginagawa nila to. Tapos nung naging hari si Herod, tinulungan niya itong palawakin pa. Kaya 40 years yung pagpapatuloy nila at hindi pa nga siya tapos. Yun yung kwento nun. Kaya hindi yung templo na itinayo ni Solomon, yung templong ito na pinuntahan ni Kristo. Iba na to, second temple na to. And then sabi ni John, yung nagnanarrate, si Apostle John yung nagkukwento dito, di ba? Sabi dito, he was speaking of the temple of his body. Pero siyempre, nalaman na lang nila ito nung nabuhay si Kristo. Kaya nila naintindihan itong sinabi ni Kristo nung nabuhay siya. Kasi nga, out of ano naman yung sagot ni Kristo, no? Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Pero siyempre, Diyos siya, hindi siya talaga maintindihan ng mga kausap niya. Kaya ang iniisip ng mga nakarinig, pati siguro itong mga apostles niya, ay yung temple ngang kinatatayuan niya nung araw na yon. Pero sabi nga dito ni John, yung pala tungkol dun sa sarili niya ang sinasabi niya. Na sabi lang ni John yon nung nag-resurrect na si Christ. Ang makikita natin is Jesus is prophesying his death. Yung kanyang sentence na to ay tumutukoy sa kanyang death and resurrection. Na hindi naman talaga yung physical na templo ang masisira. So dito sinasabi niya na ito yung aking purpose kung bakit ako nandito. So balik uli sa DT. Kasi pagka hindi ka Diyos, hindi ka magre-resurrect nang walang magre-resurrect sa'yo. Kaya siya Diyos kasi kaya niyang i-resurrect yung kanyang sarili. Sabi niya, destroy this temple in 3 days and I will raise it up. So, sino ang nag-resurrect kay Christ? Siya. At may mga mababasa rin tayo na sino ang nag-resurrect kay Christ? God the Father. Pero dito, sinasabi niyang siya. And doon naman sa Book of Acts, may mababasa rin tayong si Holy Spirit ang nag-resurrect kay Christ. So sila, Father, Son, and Holy Spirit, sila ang nag-resurrect kay Kristo. So makikita natin uli doon yung unity ng Trinity. Ito yung pinagmulan din ng yung supporting verses natin. Mababasa rin to sa Matthew 38 to 40. Si Matthew naman ang nagsulat, ito yung kwento. Then some of the scribes and Pharisees answered him saying, Teacher, we wish to see a sign from you. Sign na naman ang hinahanap nila kasi nga ayaw nilang maniwala. But he answered them, An evil and adulterous generation seeks for a sign. But no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. So sabi niya, walang makikitang sign itong mga Pharisees na to except yung pagre-resurrect ni Christ. Ito yung niya, for us Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So makikita nyo yung nangyari kay Jonah. Natatandaan nyo yung sabi kong typology? Ito na naman siya, lumabas ulit. Yung nangyari kay Jonah na hindi hindi siya aksidenteng kinain ng isda, pero ang nire-represent nun, ito nga, yung death and resurrection ni Christ. Na pag-connect ninyo yung kwento.
So, hindi basta kinain ng isda si Jonah ng walang dahilan, ano? Pinapakita doon na ito yung mangyayari sa Kristo, na parang imposibleng iluwa ng isda si Jonah, pero iniluwa siyang buhay. Doon pa sa Ninive pa mismo. So, ganun din, parang imposible na mabuhay ang patay, pero nabuhay nga si Kristo. So, yun yung typology na sinasabi natin noon. So, makikita nyo na namatay nga si Kristo and nag-resurrect ayon dito sa kanyang sinabi na rin. Ito nga yung naintindihan nila John at saka yung iba pa na ito pala yung sinasabi niya na yung katawan niya yung temple, hindi yung physical temple na kinatatayuan nila noon. Pangatlong point natin is Jesus fulfilled prophecies. When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered, ito sa verse 22. Kinote ko yung verse 22. When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. So yung scripture sa panahon nila, ito pa yung from Genesis to Malakay. Wala pa yung Matthew hanggang Revelation kasi New Testament na yon. So, nung nakita nila yung nangyari at yung ginawa ni Kristo, naniwala sila na totoo pala yung sinasabi ng scripture, yung mga prophecy tungkol doon sa Mesayang darating. And then, totoo rin yung sinasabi ni Kristo. Sa mga maraming prophecy tungkol sa Christ. Ito yung sabi niya sa Malakay 3:1-5, I will send my messenger who will prepare the way before me. Natatandaan niyo si John the Baptist? Ito yung prophecy para kay John the Baptist. Then suddenly, sabi dito, the Lord you are seeking will come to His temple. Ito nga si Kristo, dumating sa templo. The messenger of the covenant is speaking of the new covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. So dito sa Malakay 3:1-5, ay ito yung first na sentence ay prophecy tungkol sa John the Baptist, which is napatunayan din ng mga alagad ni Kristo na totoo nga yung scripture dahil alam nila yung nakasulat sa Malakay, which is nakilala din nila si John the Baptist. Diba galing sila kay John the Baptist and then lumipat sila kay Kristo. After nung binyag ni Kristo, sabi ni John the Baptist na, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. And then, simula no, lumipat na sila kay Kristo, iniwan nila si John the Baptist. Ganon. Huwag niyong kalimutan na yung mga nakaraan nating kwento kasi magkakadugtong sila. So, ito nga, dumating si Kristo. At ito, the messenger of the covenant is speaking of the new covenant. So, dito, they believe the scripture and the word that Jesus had spoken. And then, ito yung Jesus fulfilled prophecies. So, parang nadadagdagan yung kaalaman nila Philip, nila Nathaniel na, ito na nga si Kristo. Kasi, unti-unti niyang tinutupad yung mga nakasulat sa Biblia, nakasulat sa scripture. And then, pati yung sinasabi niya ay natutupad na rin. Ngayon, naniniwala sila sa kanya lalo kasi ang purpose nga ni John ay so that you will believe. Diba? So, tuloy natin. 7 minutes na lang. But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like refiner's fire. Parang naputol to. What now pala? To. Sa Malakay pa rin to. But who can endure the day of His coming? Who can stand when He appears? For He will be like a refiner's fire, although there's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the leaves and refine them like gold and silver.
Then the Lord will have men who bring offerings in righteousness, and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord as in days gone by, as in former years. So I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, nga yung mga klase ng taong na datnan ni Kristo, and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive the foreigners among you of justice, but do not fear me, says the Lord Almighty. So partly, nangyari itong sinasabi ni Malakay. Pero, hindi pa siya totally na tapos kasi ngayon nangyayari din sa atin at sa hanggang sa huli, hanggang sa last judgment na sabi niya, I will come to put you on trial. Ito ang nakakatakot. Yung haharap ka mismo sa Diyos. And then, I will be quick to testify. Ayan. So, kita nyo na kung wala talaga si Kristo, ni isa sa atin, makakalusot. Wala. Kasi ito yung sabi niya. Mangyayari ito sa last judgment. So, partly nangyari nung dumating si Kristo, ngayon nangyayari na rin, at ipapaliwanag ko kung bakit ko sinabing nangyayari ngayon, and then mangyayari sa last judgment. Okay? So, what now? Yan. So, ano ngayon? The temple is where the holy God and sinful men meet in the Old Testament. Nagsimula yung temple na galing dun sa tabernacle ni Moses. Yun yung pattern na sinundan ni Solomon nung itinayo niya yung temple. So ano ba yung purpose ng tabernacle na yon na naging temple? 'Di ba doon nagmi-meet yung Shekinah glory ng Panginoon o ni Yahweh, at saka yung sila Aaron doon sa Ark of the Covenant. So hindi sila basta-bastang nagmi-meet doon nang basta mag-meet lang. Kailangan pare yung makikipagkita sa Diyos. At bago makipagkita sa Diyos, kailangan gawin niya yung mga cleansing rites na sinabi din ni Yahweh bago siya humarap doon sa Ark of the Covenant, kasi nga mamamatay siya pag hindi siya naging pure. Kino-connect ni John yung mga scripture nga doon sa Old Testament. So doon sa temple, doon sila nagmi-meet, 'di ba? Pagka nag-o-offer sila, magawin nila yung mga ritual nila, tapos kukunin nung high priest yung dugo, papasok siya sa Holy of Holies, at doon iwiwisik niya yung dugo doon sa Ark of the Covenant. Tatandaan niyo yung ganong kwento? Yes. Yun. Hindi pa masyado si Ate Maricel noon. Hindi. Nasaan ka na sa Old Testament, Ate Maricel? Kaya hindi ako kumikibot. Kaya yun yung kaya mahalaga na alamin natin yung background nitong New Testament para maintindihan natin kung ano yung mga pinagsasabi nila dito, kasi kung wala tayong kaalam-alam sa Old Testament, nga tayo. So doon lang sa templo sila nagmi-meet, yung holy God at saka sinful man represented by the high priest, doon sila nagmi-meet sa temple. Okay? And then, nagsasacrifice nga sila ng unblemished lamb. Yung lamb na perfect, na ayon sa Hudyo, kahit isang wala talagang
hindi siya bulag, hindi siya Walang pilay. damage. Oo, as in perfect siya. Yun yung sacrifice na gusto ni Yahweh. Pasok na lang tayo ulit. Ayan na, may share na. Kita nyo na, share? Loading pa. Meron na. Okay. Wala pa. Ayan na. Okay. Tuloy natin. So, yun nga, yung perfect sacrifice na iniaalay nila, ginampanan na ni Jesus yon. So, kaya si Jesus na yung perfect sacrifice. Ngayon, men can now meet God through Him. Itong Him is Jesus. Jesus. Sundan nyo? Yes. Balikan natin to isa. Dahil nga, sa atin, dito sa Hong Kong, meron ding templo yung mga Buddhist, di ba? Merong templo sila na magbabayad ka ng Tapos nag-aalay din sila. Mm. Ginagaya nila itong kay Yahweh. 'Di ba nakikipag-usap din sila sa mga divine nila. Tapos may mga monks pa nga na yun yung tawag doon. Pagitan namamagitan din sa kanila. Ganon din yung kay Yahweh. Ganon yung sistema na may high priest si Yahweh na sila yung nakikipag-usap kay Yahweh, and then etong ibang lower priest, sila man naman yung naghahanda ng alay. So, Okay. ganun sa setup ng example lang sa Buddhism. Diba, binabayaran pa nga nila yung taga-dasal. Ngayon, kung walang magdadasal sa'yo, wala ka. Hindi ka kasama dun sa heaven din nila. So, ganun. So, ginagaya nila tong patakaran ni Yahweh, ni God. So, ngayon, dumating si Kristo, siya nga yung perfect sacrifice. So, ngayon, pwede tayo makipag-meet kay Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Salamat na lang. Yun, yung kwento nun. And then, ito, yung isang typology ulit. Jesus cleansing the temple is a type or shadow of the Spirit cleansing us to be holy and acceptable to God as a living and pleasing sacrifice. So, ano ba yung gawain ng Holy Spirit? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Connect natin doon sa ginawa ni Kristo. Nagpunta si Kristo sa templo at pinaalis niya yung mga unwanted animals doon. Nilinis niya yung templo. Ipinapakita doon na pagka dumating yung Holy Spirit, di ba sabi ni Paul, ay templo din. Sinabi rin ni Kristo na yung kanyang katawan ay templo din. So, nakikita niyo yung connection na hindi lang basta ginawa yun ni Kristo. May gusto siyang ipakita sa atin na nagbabasa din. Ito yung napakahalaga nung maiintindihan natin ngayong Old Testament kasi sa ngayon nangyayari din. So, ano yung sabi ni Paul? Isa lang to sa kinote ko na kasabihan ni Paul. Temples of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, honor God with your bodies. Kasi nga, you are bought with a price. Binayaran ni Kristo yun nung siya namatay. And then, balikan na lang natin to saglit. Ito, He will sit as refiner and purifier. He will purify the Levites. Kita nyo? Kaya sabi ko kanina na ngayon nangyayari din yung cleansing na yan. So, itong
prophecy ng Malakay, nangyari nung dumating si Kristo, nangyayari ngayon at mangyayari na sa Nangyari last pa. judgment. So, Judgment. kaya ano yung ang bilin sa ating mga Kristiyano? Magpaka-holy kayo kasi ang Diyos ay holy. Kaya Mm. kaya sabi ulit ni Paul na you are a new creation. Ibig sabihin nun, yung fruit ng Holy Spirit dapat ang siyang lalabas kasi nga nire-refine tayo ng Panginoon para nga tayo ay karapat-dapat na humarap sa Judgment Day. O, diba? Ang maganda lang doon, kahit hindi talaga natin makuha yung perfection, ay may advocate tayo na si Kristo nga ay namagitan. Para sa atin. Yes. So, kasama na rin to sa reflection natin na mapapansin nyo rin na dati ganun kayo. Pero ngayon may nababago. What causes you to change your mind? Holy Spirit, diba? Yun, ito yung He will sit. Saan sit? Saan mag-sit? Sa temple. Sa atin. As a refiner and purifier. So, masakit pagka tayo binabawasan, yung bang, yun yung work ng Holy Spirit, which is mismo sa atin nangyayari ngayon. So, gets nyo yung connection nun, yung kwento sa atin ngayon. Yes. Tapos na, maiksi lang to. May mga tanong ba kayo? Ayun na yung reflection. Saan yung reflection dyan? Mamaya, Saan yung tapos na yung reflection? Akala ko pa. Ito yung reflection. Oh. Ito. Yan yung reflection ninyo. Think of all the places where people seek the divine. Think of. Yung raw mga reflection ninyo, pipili ako ng pinakamagandang reflection at yun ang ilalagay ko sa documentation. Okay. May mga tanong tanong ako. kayo. Sige, go ahead. Di ko naintindihan yung dun sa nasusulat na seal for your house will consume me. Galing yun sa galing sa Psalm 69:9. Sino nagsasalita dun? Si Jesus Christ. Hindi. Prophecy Hindi. yun para kay Jesus. Si David ang nagsulat nun. Ayun. Si David ang nagsulat. Sa Psalm. Susulat ko rito sa Ay, notebook ko. Psalms is- Si David ang nagsulat. Ito, oo. Si David. David ang nagsulat nito. Ito yung sinasabing messianic Ah. psalm. Okay. Kaya Kita mo? ito Hindi nga, ko nga alam eh. kasi nga, wala ka pa doon. nung nakita ng mga disipulo ni Kristo, itong ginawa ni Kristo, naalala nila na ito nga ay nangyayari. Yun yung sabi dito sa ating text. His disciples remembered that it was written, "Seal for thy house will consume me." So nakita nila si Kristo na pinawalan niya yung mga hayop at pinaalis niya yung mga money changers, tinaob niya yung kanilang mga mesa, nagkalat ang pera. Naalala ng mga disipulo niya yung sinasabi sa Psalm. So, kaya house will consume. kaya nga yung sa where is that? Kaya nga dito
sa last verse ng text natin tonight ay when therefore he was raised from the dead, ito lang yung nung nakita nila, his disciples remembered that he had said this and they believed the scripture. Ito, believe the scripture. So parang hindi parang habang nakikita nila yung mga ginagawa ni Kristo, nagre-reflect sa kanila yung Old Testament na ito nga yung sinasabi ni Yahweh na ito nga yung prophesied Messiah. So, parang sa atin ngayon na pag may sinabi yung pagka may mga instances or moments na ng espesyal para sa atin, tapos may naalala tayong verse, no, mula sa scripture. Ganun yung senaryo sa mga disciples ni Kinauna. Jesus. So, napapatunayan nila na yung sinasabi Ito sa nga. scripture noon. And then, nung sinabi ni Kristo na siya nga'y mamamatay at mabubuhay muli at na-witness nila yon, totoo nga, nag-confirm yung mga ginawa ni Kristo na siya nga yung Messiah. Yun yung ibig sabihin nitong last verse natin noon na they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. So, para bang naghahanap ng ebidensya, tapos ngayon nakita nila, tapos sabi nila, ito na nga yun. Noon. Okay ba, Ate Marcel? Oo, sige, salamat. Pakibalik po sa reflection. Build thy house. Reflection. Yan. Yung reflection sa lesson number 5, Maricel, wala. Hindi ko pa nalagay. Oo, Ay, hindi. Oo. Okay, akala ko hanap ako ng hanap. Bakit wala ako? Send ko na lang sa'yo, ate. May tanong Wala pa? mong Wala na. Malinaw Wala ba na sa rin. Sana ako, kaso sigurado sa old na naman yan. Kung meron. Ito na naman tayo. Baka maputol bigla. Hindi, may pa, ilang minutes pa. Wala pa, hindi pa Ready ka dyan? nagsisignal eh. Oh, sige, matagal sige, pa. sige. Go. Diba, we are cleansed by the blood of Christ. Okay, ang tanong. When does the cleansing started? English yun, Ano daw? When Ano daw? when does the cleansing started? Yeah. When the cleansing started. Hindi natin masasabi kasi ng diretso kasi Individual na yan eh. tawag dito. Individual kasi yun eh. Ngayon, sa personal mong experience, kailan mo ba na-acknowledge na kailangan mong maging maayos pala sa harapan ng Diyos? Parang personal pala yan. Oo, kasi may mga may mga nagsasabing sila'y Kristiyano pero tignan natin sa buhay nila para namang walang nagbago. Pero sa salita ng Diyos, Conviction yun. pagka sinabi mong ikay mananampalataya at totoo yung inyong faith, new creation ka na, sabi ni Paul. And then, magsisimula na doon na you are turning from your sin and facing God na. Na kapag nagkasala ka, Nagre-repent ka na, di ba? Spirit. Na dati hindi mo naman ginagawa. True. Normal mo, wala lang. Kaya hindi pare-parehas. At yung cleansing na nga yan is ongoing.
sa atin ngayon hanggang sa Ongoing talaga yan. hanggang sa matigok na tayo, and then pagka nandun na sa kabilang buhay, and wala nang cleansing doon. Kaya dito nakakaranas pa tayo ng ganito kasi nga Grace. hindi pa tayo nagre-resurrect. Personal ano pala yung cleansing kasi. Oo, Usually, akala ko. Ano, Hindi kung yung what do you mean ba na personal? yung sabi Sa ni akin? Maymay na mag-cleansing. Sabi ni Hindi Ate kasi- Lorna, walang particular, but Mm. starting ng sagot niya, walang particular, but most probably, English speaking naman ako dito Nag-start siya when you accept, when you have the relationship with Jesus Christ. Because that's the time that you will turn away from your, sin. Tama? Tama ba, Ate Lorna? Oo, mo na ako kasabot. Hindi mo nakakuha yung unang words na sinabi niya sa pagsagot niya. So yun. Kasi nga yung guilt and shame kinuha na ni Kristo yon nung siya kasi nga siya yung perfect sacrifice. Tapos itong natitira na lang nating sin na to, 'di ba yung sin ni Adam nalipat sa atin, namana natin 'yon. Yun yung binayaran ni Kristo ayon sa Romans 5. And then itong sin na atin na to, pinupurify naman tayo ng Holy Spirit. Kasi nga tinanggap natin si Kristo. Kung wala si Kristo na namagitan, hindi ibibigay ng Diyos Ama yung Holy Spirit sa atin. Ayun. Na magpupurify sa atin. Nakikita niyo yun, unity in Trinity ulit. Yes. Na si Ama, si Anak, at saka si Holy Spirit, they Holy work Spirit. together for good sa atin. Yeah. At Okay. ito nga, nakikita natin na unti-unti tayong nababago dahil hindi sa atin, kundi dahil sa Holy Spirit na ibinigay sa atin. Dahil sabi nga ni Paul, the Holy Spirit that is in you. And then, Christ. sabi pa ni Paul na sa Philippians na, He who begins the good works in you will accomplish it until the end. So, itong He who begins, si Kristo yun. He who begins, kasi nga si Kristo yung Christ. namatay, siya yung dahilan kung bakit tayo naligtas. At siyempre ngayon ligtas tayo, and then yung Holy Spirit kasama natin para nga i-accomplish niya yung kanyang plano. Hindi ang Diyos kasi hindi siya nagplano, pagdating ng gitna abort the plan. Hindi ganon. Diretso yan. Kaya nga may sinasabi tayo sa ating teaching na eternal security, na intindihan nyo ba yun? Yes. Yun, ito yun. The eternal security. Kasi nga, sinimulan ni Kristo, tatapusin niya yan hanggang wakas. Hindi pagdating ng 50 years, 55 years ni Ate Ami, abort. Hindi ganon si Kristo, no? Hindi siya nag-abort ng plan. Kaya itutuloy niya yung sinimulan niya kay Ate Ami hanggang si Ate Ami ay makarating sa kanya. Mamatay. Yun yung magandang balita. Ganun yun. Okay? Pagkatapos ng physical na kamatayan, meron ng forever. Kaya siguro yung mga Katoliko, katulad ko, di ba? Naniniwala lang ako na namatay si Kristo, tapos yun nga, parang nalinis na yung kasalanan ko. Tapos hanggang doon na lang. Katulad ako dati, hindi ko naman alam na meron pa palang Holy Spirit na
yun nga, na mananahan sa akin. Ganon. Di ba? Mm. Mali. Siya yung Mali yung mga ibang, yun nga, yung mga nakasanayan namin na maraming hindi nakakaalam na hindi lang pala dahil sinacrifice ni Jesus Christ yung sarili niya bilang pagtupos sa ating mga kasalanan, kulang pa pala yun. Kailangan din natin Kul- gawin yung, kul- yun nga. kulang nga yun kasi hindi nga nila Oo nga. tinuturo. Hindi Mm. Oo nila nga, kasi nga tinuturo. hindi namin alam. Katulad ko nga, hindi ko nga alam. Alam ko lang dahil nga nakita ko siyang namatay, ganun. Dahil di ba pinipili ko lang. Hindi ko nga rin alam na nasa Bible, ganyan. Mm. Alam ko, safe na ako. Basta nagdadasal ako, ganun. Alam ko yun nga, kasi tinubos na niya eh. Kaya kahit nagkakasala ka, tapos basta nag-pray ka, humingi ka ng patawad, okay na. So, kulang pala talaga, no? Kulang Kaya talaga. I-correct, nagpapasalamat talaga ako. i-correct ko lang Oh, Ate sige. Maricel, Mm. hindi kulang yung ginawa ni Kristo, kulang yung turo sa inyo. Oh, yun Yun. nga. I mean, Yun yun nga. ang turo nga. Kulang. Kulang nga Kulang sa yung turo. pagkakaunawa ko. Oo. Oo. Oo, Na ganun. si Kristo, na ang alam ko nga, dahil namatay na siya, okay na tayong mga tao, ganon, na yun nga, kahit na magkasala ka, basta tumingi ka ng tawad, pagdating ng, Okay yun ulit. nga, and, Parang okay oo. ulit. Kasi nilinis na niya ganon. Yung pala nga, kulang nga yung pagkakaunawa ko. Yes, Hindi yes. ko alam na Yun, kailangan ko palang ganyan, yun. yun. Sumunod, ganito, pati yung baptism, ganyan, di ba? Ito yung Ate Maricel, ito yung purpose Mm, kung bakit mayroon tayong Bible study. Kasi mm, pagka nag lang tayo sa sermon sa simbahan sa atin, mm, mm, kulang din talaga. Kaya mm, kailangan din natin na tayo mismo ang magbasa din ng Biblia at ay yung Holy mm, Spirit naman ay nagbibigay na sa atin ng pangunawa. mm. So, Katulad yun. nga yan, yung Holy Spirit, di ko naman alam na, yun nga, Diyos May part din siya, pala siya. ganon. Oo, na may part pala siya sa akin, Ang alam ganon. mo hanggang kay Kristo Alam lang lang, niya. ganon. Oo, alam ko, yung Diyos Ama, Diyos Anak, ganon. Pero yung Holy Spirit, hindi ko alam. Nagtataka ako ba't hindi ko rin naitanong yan sa mga Ma ganon. madadaanan natin yan Ate Maricel pagdating sa John 17, makikita natin yung Mm. role ng Holy Spirit. John Sige, 16:15. salamat. At least nadagdagan na naman yung ko ngayon, ngayong gabi. Wala ka sa akin. Ang alam ko nung Bakit? una, si Jesus Christ at saka si Mary ay mag-asawa. Oo! Nung Talaga? una, sa ko pa ako. Mas malala ka nga. Oo, Tawa naman ako doon, Bami. namin, sa altar namin na Jesus Oo. Christ at saka Mary, sila sa wall. Para kang Magkatabi sila. ang tawag din, para kang Islam. Iba rin yung pangunawa nila. Iyon yung kahalagahan ng Kaya, no? Iyon yung kahalagahan ng ating ginagawa. Para tayo Kaya, ma-educate and then kayo naman na tinuturuan ko, magturo din sa iba. Go ahead, May ikaw Tama. ba yun? oo. Kaya pala ba may Mama Mary at Papa Jesus? Kaya sila, Dahil mag-asawa sila. Oo nga. Oo, ganyan nga ang tawag namin, Mama Mary, Papa Jesus. Ay, naku, Oo, Bami. no. Natawa ako sa kwento Lumaki ako niyo. sa ganyan yung anak. Bakit hindi ko alam yan? Hindi ko alam yun. Siyempre, di ba, Katoliko. Ngayon, Ano ba alam yan? nyo na. Naloka. Okay. Oo, sobra. Salamat. Malaki yung pasasalamat ko na nakarating ako dito at saka ang dami na ano ko ba? Yan, Natutunan ko. isulat ninyo yun sa mga reflection ninyo, ha? Oo naman. Kasi yun yung yun yung pinaka neto. Kasi nga, ito, Bible study, hindi to sermon. Kaya makikita nyo, iba yung format natin. Wala nang ibang tanong?
Mahaba-haba yung Halos ating 10 verses yung ating susunod ulit. Susunod. Makakapagatan pa ako sa susunod. Mas familiar na kasi basta mabasa mo lang yung Old Testament at saka yung New Testament, makukonect mo talaga lahat. Nasa ano pa lang ako nasa Judges. Judges. Oh. Yes, Judges. Doon sa Leviticus, makikita mo doon yung ginawa nila sa templo, yung pag-aalay nila ng mga hayop. May mga ritual silang ginagawa. Pati yung paghihiwalay ng lamang loob, hindi dapat yun magkamali. Yung sinabi mo nga kanina, yung lahat ng panganay, yun, nabasa ko rin yun. Mga Nakuha mo yun? kahit, Nasa Exodus yun mapatao man o hayop, basta panganay. Ayun. Nabasa ko yun. Ayun ang maganda pagka may background ka sa Old Testament kasi napapagtugtong mo, no? Oo nga. Ayun. Ate Ami, may sasabihin ka pa? Wala na. Okay na. Ayun, ang ating So, ulitin ko, no, na yung ating lesson tonight ay yung event ulit is Passover. Ito ay compulsory attendance. Kaya sila Jesus at mga disipulo niya, mga kapatid niya, nagpunta sa Capernaum. And then, nung araw ng Passover, nagpunta si Jesus sa templo. Kasi nga, ise-celebrate nila yung Passover. And then, nakita niya nga yung nangyayari, kaya naman, ginawa niya yung ginawa niya. Ang ibig lang sabihin nito lahat ay pinapakita niya sa mga tao na kung sino siya. Yung kanyang authority, yung kanyang deity. Sa pamamagitan ng fulfilled prophecies. Na yung signal niya. Alam mo yung Passover? Alam ni ate yung Passover. Alam na Alam ni yung ate Passover? Marisol. Alam mo yung Passover? Very good. Alam mo yung Passover, Bami? Oo, alam ko. Ayun. Very good. Yan. Basta, natin wag niyong kaliligtaan yung mga nadaanan natin. Kasi, yun yung takbo ng kwento. Susundan lang natin tong si John. Kaya makita niyo, no? Na si Jesus mula kay John the Baptist, and then, pinulot niya tong sila Andrew, nagpunta sila sa kasal, ngayon naman nasa Capernaum sila, and then nagpunta sila sa templo. Ayun yung takbo ng kwento. And then sa susunod, magkikita sila Nicodemus at saka ni Kristo. Oo nga. Yun na. Di ba yun yung yung nag-ano ka? Yan. Idudugtong natin dito at makikita nyo na iba yung sermons, iba yung sa Bible study. Okay? 9 minutes na lang. Okay, good. Mag-pray na tayo? Or may mga tanong pa kayo? may tanong ka pa? So far, wala na. Wala na. Isulat nyo na lang sa reflection ninyo kung may mga tanong, and then kung may oras pa tayo next time, pwede ninyong ilabas at subukan nating sagutin. Alright? Okay. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa aming natutunan ngayon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami makakalapit sa inyo kundi sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo.
Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapadala ninyo sa kanya para kami ay tubusin. Salamat din, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang tumutulong sa amin para gawin kung ano yung ninanais ninyo. At Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. And I pray, Father, for my lola, kung ano man yung kaniyang nararanasan ngayon. Kayo po ang siyang magbigay sa kanya ng kapayapaan, ng kalunasan, kung ano man yung kanya nararamdaman. At Panginoon, higit sa lahat, ang kaligtasan. Kayo lang po, Panginoon, ang pinagmumulan ng kaligtasan at kagalingan. And we pray also for her family na maging supportive sa ganitong panahon. And for Ate Maricel sa kanyang pagpunta sa China, may you please, Father, protect her. At kay Fami, salamat, Panginoon, dahil natututo pa siya ng inyong salita. At kay Ate Ami din, Panginoon, maraming salamat sa buhay niya at sa kanyang service para sa kapatiran. And Father, we give you all the glory, the honor, and the worship that you deserve. And we ask your Holy Spirit to bless us tonight as we sleep. And thank you for everything. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. May 7 minutes pa. Pwede pang magchismis. Late kang nag-attend, Dailin. Amen. Matatapos na kami. Sino ba umaten? Si Dailin. Ay, Kat nakatapos na. Dailin. Nag-YouTube ka Kanina na pa lang. siya sa second round lang niya po, sis. May Meron pahabol pa pa ako tanong. sana pero Tanungin parang mo na. umiikot lang. Oh, hindi ko sure kung tama na yun. Umiikot. Hindi ko alam paano siya sabihin. Alin? Diba, Sige lang. Sabihin mo. hindi, may tumatakbo sa isip ko pero hindi ko pa siya nahuli. Palakarin mo. Sige. Huliin mo. Good night. Salamat sa prayer. Please continue to pray. Yung Thank update ko na you lang, rin. hindi pa rin daw kumakain kahit lugaw, ayaw daw. Ewan, Sino? lola ko. Ay, lola mo. Alright, good night. Good night. Nicole. Okay, good Hiling ko rin night. mga kapatid bago tayo ipanalangin niyo rin Ano? ako. Kami nung aking anak. Sige. Okay. Maraming Hindi pa rin kayo ayos, no? Sige, salamat. Paalam. Rin. Salamat sa Yung prayer. ulitin Thank ko. you. Huli na to. Reflections, ha? Oo, ako bumili na akong notebook para okay, thank you. nakalista Okay. naman sa Scratch dadaling ko sa China. Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Paalam. Hanggang sa muli.